Kahit na nasa danger level ang init sa maraming lugar sa bansa, wala pa rin planong magdeklara ng malawakang state of calamity dahil sa El Nino. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa tindi ng init ng panahon, umabot na sa 9 na lugar sa bansa ang sumampa sa danger level kung saan posible ang heat stroke. Base sa Pag-asa, 6 na lungsod sa bansa ang nasa danger level ang heat index o yung init na nararamdaman ngayong araw. Naglalaro yan sa 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius. Ang malala, mukhang magtutuloy-tuloy ang ganito katinding init sa halos parehong lugar hanggang bukas base sa forecast. Ang init na nararamdaman ngayon sa Pilipinas ay magkasabay na epekto ng tagtuyot at El Nino. Sa kabila nito, walang plano si Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng state of calamity sa buong bansa. Magkakaiba naman daw kasi ang sitwasyon sa bawat rehiyon. Hindi naman pwedeng shotgun lang, one size fits all, no? It hasn't. So we look at each area and see what it is that they need. So that's what we are. That's the way we are handling that local states of calamity that the local governments are declaring. May mga ginagawa na rin naman daw hakbang ang gobyerno para maibsan ang matinding epekto ng El Nino. As a matter of fact, kasi naglagay nga tayo ng mga dam, patuloy ang ating inaayos ang ating irigasyon. We are trying to find new techniques of planting. We are harvesting more palay now than we did last year. That's despite the El Nino. So it's taking effects. Kasabay nito, nagpaalala ang Department of Health sa publiko sa posibleng sakit na makuha dahil sa matinding init. Kabilang na rito ang heat cramps at heat exhaustion kung saan karaniwang makakaramdam ng fatigue, pagkahilo at pagsusuka. Kaya paalala ni Health Secretary Ted Herbosa, lalo na sa mga nagtatrabahong laging bilad sa araw. Kung ikaw ay laging nasa labas, mga MMDA natin, mga policemen, construction worker, dapat meron silang sombrero, cover sila, tapos nag-hydrate sila. Hydration. At may rest. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.